Salo-salo, bida ang mga pagkaing nakabilao, siksik, liglig, sa sarap. Sa mga allergic sa seafood dyan, ngayon pa lang, humihingi na po kami ng patawad dahil sa bila-bilaong lutong seafoods na ibinibentang ito sa Kogyo, sa Rizal. Pihadong matatakam kayo! Merong fisherman's bilao na may lobster, alimango, hipon at patatas. Kung gusto mo naman ng combo ng alimango, hipon, tahong, pusit, inihaw na salmon, baked oyster at steamed okra, El Grande Bilao ang para sa'yo. Pero ang pinakamabenta sa lahat, ang Pamilya Seafood Bilao. Merong alimango, hipon, tahong, pusit, mais at patatas. Kompletos ricados. At ang nagpapasarap sa kanilang seafoods, iniluluto nila ito sa kanilang secret sauce. Ang mga bagong lutong seafoods, metikulosong sinasalansan ni Lilian sa bilao. Yung bilao, pag ginamit mo kasi siya, hindi na de-deform yung food na dinideliver namin. Confer po dun sa mga aluminum tray, pagka dinideliver siya ni rider, pagdating sa customer na yuyupi, may tendency pong matapon yung mga sauce. Dating OFW si Lilian, pero taong 2015, umuwi na siya ng Pilipinas para magtayo ng sariling restaurant. Yun nga lang. Nung nag-umpisa po si COVID-19, nagsara po ako ng almost 3 buwan. Sobrang bumagsak po talaga yung negosyo po namin. Wala nga po talaga kaming kapera-pera talaga. Ang natira na lang sa kanila, ang 9,000 pisong ipon ng kanyang anak. Ito na, ang isinugal nilang pampuhunan. Naisip ko, mag-online ako ng mga seafoods. Magluluto po ako ngayon, tapos ipapapost ko po sa Facebook. Dahil masarap ang kanilang seafoods at same-day delivery pa, pumatok! At kung noong nagre-restaurant sila, 10 kilo lang ng seafoods pahirapan na nilang ibenta. Ngayon, ang mahigit 100 kilos kada klase ng seafoods, kinukulang pa. Hindi nga raw bababa sa 50 na bilao ang order sa kanila kada araw. At kung may okasyon, umaabot pa raw ng 150 na bilao. Kung dati, 3 lang sila sa restaurant. Ngayon, sa dami ng mga umu-order, 25 na lahat ang staff. Ang strategy po, na number 1 pa rin, yung lasa ng pagkain natin. Yung binibigyan mo ng buhay at pagmamahal bawat seafoods bilao na ginagawa mo. Nabusog ba agad kayo? Pwes, panghimagas naman. Sa mga bilaong ang laman, syempre, mga kakaning Pilipino. May maha blanca, biko, sapin-sapin, bibingka, at ang 3 heirloom recipe ng pamilya ni na Vicky. Ang tamales, kutsinta, kalamay lati, at dahil parang Ferris wheel sa perya ang itsura, ang bilaong kakaning ito pinangalanang Rueda, ang Tagalog ng Ferris wheel. Nakaisip po niyon yung pamangkin ko para po maka-attract pa ng mga customer. Madaling araw pa lang, nagluluto na ng kakanin sina Vicky. Tsaka ito ibinake sa 4 na dekadang deuling na lutuan. Uling po talaga yung ginagamit namin. Mas crunchy, mas nakukuha yung tamang timpla ng butchean bibingka. Hiniwa into bite sizes at tsaka inilagay sa bilao. Ang small bilao may lamang 80 na kakanin. Ang large size rueda naman nila, 160 pieces ng iba't ibang mga kakanin. Sarap talaga sapin-sapin. Wala kang masasabi, talagang yum, yum, yum. Simula 1979, ang 72 anyos niyang si Inang Mimi ang kumukumpas sa produksyon ng bila-bilao nilang mga kakanin. Ang recipe po ng aming mga nilulutong kakanin ay minanapa sa kanununuan ng aking ama. Pinamana yung mga gamit sa pagluluto at saka yung kaalaman. At nagpapalit-palit man na ang mga henerasyon, may nananatiling request ang kanilang parokyano. Mas gusto nila sa
bilao talaga nilalagay eh. Mas kakaiba yung dating nung kakanin kapag nakalagay sa bilao na may dahon ng saging. Kaya sa bodega ni na Vicky, tambak ang halos 800 mga bilao. Mas gusto ko po yung bilao talaga na gawa sa kawayan. Native, kakaiba. Dito sa bayan ng Fami, sa Laguna, industriya na ang paggawa ng mga bilao. Ang naging simula po ng paggamit po ng bilao sa Pilipinas, isa ito sa mga nag-originate ng early 1800s. Kasi po ang unang bayan ng Fami ay isang malawak na kawayanan at ang unang nanirahan po dito ay gumawa po sila ng bilao na kanila pong ginamit sa kanilang pagsasaka. Nito nga lang Agosto, ang pamilya ni na Jocelyn gumawa pa ng dambuhalang bilao na 6 na talampakan ng laki. Kasi nakita nung anak ko, yung sa Amerika, yung ginawang pan-display sa bedroom. Nung makagawa kami, na ikinuha niya sa YouTube, yung pinagkumpara niya yon at saka itong gawa namin malaki. Ang mga lalaki sa pamilya ang kumukuha ng mga kawayan. Samantala, mga babae naman ang naglalala ng mga kawayan para maging bilao. Kahit sugat-sugat na ang kanilang mga kamay, masaya pa rin sila sa paggawa ng bilao. At sa 49th birthday ng bayaw ni Jocelyn na si Walter, ang dambuhalang bilao, ginamit nila para paglagyan ng handa. Mabubusog kahit pa higit 50 tao. Yung bilao kasi namin, kahit ilang taon na, pag pinarepair mo sa amin, kilala pa rin namin. Ang ginamit na giant bilao, ginawa na nilang signage sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa pagkain, syempre, pasarapan pa rin. Quality over quantity. Pero hindi may kakaila na tila ba laging may okasyon at fiesta kapag ang handa, bila-bilao. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.